Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaroon ng pagkakaunawaan ng bawat Pilipino para sa pag-unlad ng bansa ngayong 2026. Inihayag yan ng Pangulo sa kanyang New Year's message kung saan iginiit niyang ang pagdating ng panibagong taon ay panahon ng refleksyon at pagbabago. Paghihimok pa ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipino naway hindi lang tayo matapos sa ating kanya-kanyang New Year's resolution. Sa halip ay pag-isipan ang mga hakbang para makatulong sa iba at sa ating bansa. Giit pa ng punong ehekutibo, ang pag-unlad ng bansa ay nagsisimula sa bawat isa. Sa pamamagitan din umano ito ng pangunawa, serbisyo at pagkakaroon ng pag-asa. Pagtitiyak naman ng Pangulo, magpapatuloy pa rin ang hakbang ng gobyerno para makamit ang bagong Pilipinas na nagkakaisa at ibinibida ang husay ng mga Pilipino. Samantala, nagbabala naman ang PHIVOLCS na posibleng magkaroon ng hazardous magmatic eruption ang Bulkang Mayon ngayong nakataas na ito sa Alert Level 2. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy na nakapagtatala ng rockfall events mula sa Summit Lava Dome ng bulkan, kung saan naitala kahapon ang pinakamaraming bilang na umabot sa higit 40. Bukod dito, may mga naitala rin na panandaliang pamamaga ng bulkan na maaaring maging senyales ng pagtaas ng posibilidad ng pagputok ng Mayon. Dahil dito, patuloy ang paalala sa publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Pinaghahanda rin ng mga lokal na pamahalaan sa posibleng pagsasagawa ng evacuation at pinaiiwas rin ang mga sasakyang panghimpapawid na lumipad malapit sa tuktok ng Mayon. Mariin namang kinondena ng provincial government ng Cotabato ang pagpapasabog ng granada sa National Highway sa bayan ng Matalam kaninang alas 12 ng madaling araw. Ayon kay Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza, umabot sa 22 ang nasugatan na agad na isinugod sa ospital. Wala namang naitalang nasawi sa naturang insidente. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ang agarang tulong sa mga biktima. Masusidinaan niya itong iimbestigahan ng mga otoridad para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod nito. Giit ng gobernadora, walang puwang sa lalawigan ng Cotabato ang anumang uri ng karahasan. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.